Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw po nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ni Lando, ang 20 taong gulang na binatang sinubok ng katatagan sa hamon ng buhay. Likas kay Lando ang matulungin at mapagmahal sa mga hayop. Kaya naman makikilala niya ang isang kakaibang manok na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. Ano ang mahalagang papel na gagampanan ng isang manok sa buhay ni Lando? Magagamit kaya niya ito laban sa lumalakas na puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang sabungero na may alagang manok na aswang. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makakantong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Lando, anak, gumising ka nga. Tignan mo nga muna kung anong pinagkakaguluhan ng mga manok sa labas ng bahay natin. Abay, kanina pa nagkakagulo mga alaga mong manok eh. Tapos hindi ka magising-gising. Baka naman kontento ka ng tulog dyan eh. Ubus na pala na sawa mga alaga mong manok. Tay, wala naman po akong naririnig eh. Saka, nasa kulungan po ang lahat ng mga alaga akong manok. Okay lang po yun. Ay, naku, pambihira naman oh. Basta tignan mo. Malabo lamang ang mga mata ko. Baka hindi ko rin makita kung anong dahilan at nagkakagulo ang mga manok mo. Aba, kanina pang putak ng putak ang mga yun eh. Nakakaiya sa natutulog nating mga kapitbahay. Sige na anak, puntahan mo na. Ay, naku, kulit naman oh. Tay, ano ba? Natutulog pa po yung tao eh. Lando, dapat bang ganyan ang maging reaksyon mo? Aba, ikaw na nga ang pinagmamalasakitan, ikaw pa ang nakukulitan sa akin. Bilisan mo na, puntahan mo na. Aba, magpasalamat ka at meron kang tagagising. Paano kung nilapa na pala ng sawa mga manok mo? O di kaya naman eh, pinagnanakawan ka na ng manok. Matuto kang magpahalaga sa mga hayop na nagbibigay sa'yo ng tulong. Kung hindi naman malabo mga mata ko eh, hindi na kita pupuntahan dito sa kwarto mo para gisingin lang eh. Pambihira ka talagang lalaki ka, oo. Alam mo naman na masakit ang nanay mo eh. Hinahayaan mong mag-ingay ang mga manok mo. Oo na nga po, ito na, bumabangon na. Ang ingay-ingay nyo naman po, tay. Ay, nako. Aba, bakit hindi ako mag-iingay? Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Kikilos ka lang yata kapag ubos na ang mga manok mo eh. Napilitan na lamang na bumangon sa katre ang may 20 taong gulang na binatang si Lando. Iniwan niya ang kanyang ama na wala pa rin tigil sa pagsisermon sa kanya. Tinahak niya ang daan palabas ng kanilang bahay. Napatingin siya sa kanilang orasan at pasado 1:00 na yon ng madaling araw. Kinuha niya ang kanyang lumang gasera na nakasabit sa may dingding. Hindi pa naman siya nakakaranas na pagnakawan ng manok, pero madalas nawawalan siya ng manok dahil sa ahas na sawa. Kaya naman, 2 uri lang ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga ito. Una, ay nakikita ng mga manok na merong ahas na sawa sa kanilang kulungan. At pangalawa, may naliligaw na ibang lahi ng manok na maaaring manakit sa kanilang kasamaang manok. Pagkalabas ni Lando ng bahay, ay sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Madilim at tanging huni lamang ng mga insektong panggabi ang naririnig niyang ingay. Pagtapat niya sa kulungan, ay tumingala siya sa bubong nito. Parang nagdahilan ng mga manok dahil nang lumapit siya, ay biglang tumahimik ang mga ito. Anak ng pato naman talaga, oo. Ano kaya ang dahilan na nagkakagulo kayo? Wala namang ibang nandito. Wala rin namang ahas. Sinipat-sipat ni Lando ang madilim na bahagi ng kulungan. Ganon din ang punong katabi nito.
ngunit wala siyang nakikitang ibang hayop roon. Nang matiyak niya na wala namang ahas sa kulungan, ay nagsimula na siyang humakbang papunta sana sa loob ng kanilang bahay. Ngunit bigla niyang napansin ang ilang patak ng dugo sa lupa. Akma na sanang susuriin niya yon, nang mula sa kanyang tabi ay nahulog ang isang kulay pulang manok na tandang. Paika-ika ito sa paglalakad at halatang may sugat sa paa. Napakunot ang kanyang noo dahil alam niyang hindi ito sa kanya. Tangka na sanang dadamputin ito ni Lando nang biglang umalingaw-ngaw ulit ang malakas na pagputak ng mga inahing manok. Ang ibang mga tandang na nakakulong sa poultry ay sunod-sunod din ang pagtilaok kahit hindi pa naman oras ng pagtilaok ng mga ito. Kinilabutan siya at nagdadalawang isip kung hahawakan ba niya ang kakaibang tandang o hindi. Inalala niya na lang na baka pag-aari ito ng iba at mapagbintangan siyang nagnakaw nito. Kaya naman, hindi niya ito pinansin at iiwan niya sana sa lupa. Pero bigla itong lumipad at dumapo sa kanyang balikat. Dala ng kanyang gulat ay nabitiwan niya ang gasera at bumagsak siya sa lupa. Nahulog ito sa kanyang balikat at pumatak sa nakabukan niyang hita. Tumalon ito ng bahagya at tila ba nagmamakaawa na ito. Nagamutin niya. Likas kay Lando ang matulungin at mapagmahal sa mga hayop. Kaya naman, wala na siyang nagawa kundi ang ipasok ang manok sa loob ng kanilang bahay. Nagulat pa siya nang madatnan niya ang kanyang amang si Mang Roman na nakaupo sa silya habang nagkakape. O ano nangyari? Bakit may dala kang tandang? Aba teka, hindi sa atin yan ah. Yun na nga tay, kasi po, nakita ko po may sugat sa paa, kawawa naman. May natitira pa naman po tayong pinisilin, di ba? Ay nako Lando, mahirap yan. Alam mo naman na talamak ang nakawan dito ng manok. Baka mapagbintangan ka. Ay nako, may bintang pa sa lahat ng kasalanan ng iba. Mabuti na lang at tayo hindi tayo nakakaranas ng pagnakawan ng manok. Tay, alam ko naman po ang ginagawa ko eh. Hindi ko lang po talaga matiis na hindi gamutin ang sugat nitong manok na to. Kung totoong may nag-aalaga po sa manok na to, aba, bakit niya inayaang hindi gamutin ang sugat nito? Antikas pa naman po ng tindigan, no? Tignan nyo, oh. Parang magandang panlaban sa darating na piyesta sa kabilang baryo. Nako, sigurado, papaldo ko nito. Ay nako Lando. Magsisimula ka na naman ng pagdayo mo eh. Hala, sige na. Gamutin mo na nga lang ang manok na yan. Parang malalim talaga ang sugat eh. Pagkatapos pakawalan mo sa labas. Aba, mahirap na, baka mamaya mapagkamalang ka pang magdanakaw. Itinuloy ni Lando ang panggagamot sa sugat ng manok. Wala itong kagalaw-galaw habang tinatahi niya ang sugat nito sa paa. Maya-maya pa ay binudburan niya na ito ng pinisilin. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, ay hindi na muna niya inilabas ang manok dahil biglang nagsalita si Mang Roman. Seryoso itong nakatingin sa mukha niya. Hoy Lando, abay nabalitaan mo na ba yung tungkol sa mga sabongerong nawawala? Sana naman, mag-iingat ka sa mga taong sinasamahan mo. Abay nagpapaalala lamang ako sa iyo, anak. Tay, nag-iingat naman po ako eh. Bakit niyo po ba naitanong yung tungkol sa balita? Hindi po ba't matagal nang may nawawalang sabongero sa baryo natin? Anak, nag-aalala lamang ako sa iyo. Dahil ayaw ko mapahamak ka sa ginagawa mong pagsama-sama sa anak ni Marvin. Hanggat maaari, layuan mo si Alex. Sinasabi ko na nga ba't kay Alex na naman mapupunta ang usapan natin, tay? Kapag wala naman pong ginagawang masama yung tao, wag niyo naman po sanang husgahan. Mabait kasi yung tao sa akin, tay. Kaibigan ko po si Alex. At wala naman po akong nakikitang masama sa ginagawa niya. Anak, ang sa akin lang naman ay paalala. Kaya sana, makinig ka naman sa mga sinasabi ko. Ay, nako. Sige na nga. Kapusin mo na nga yung ginagawa mo at matulog ka na. Ibalik mo na ang manok na yan kung saan mo yan natagpuan. Baka sumabit pa tayo dyan eh. Dito na po muna siya sa loob ng bahay. Baka po kasi mag-ingay na naman yung ibang manok sa labas eh. At hindi na lalo makatulog si nanay. Ay, tay, kumusta na po pala si nanay?
Naalala na po ba niya kung saan siya nanggaling kanina? At kung saan niya nakuha ang sugat niya? Yun na nga eh, hindi pa rin. Kapag tinatanong ko, wala raw siyang maalala. Salamat na lang kay Tasyo at kahit papano ay nakita niya talaga ang nanay mo at naiuwi niya rito si Karina. Hindi ko po talaga akalain na magkakasakit si Nanay, Tay. Aba, 2 linggo na po siya nagkakaganyan eh. May lagnat pa rin po ba si Nanay? Ay nako, meron pa rin siyang lagnat. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa nanay mo eh. Dinala na natin siya sa ospital. Ganon din sa albularyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nalalaman kung ano nga ba ang sakit niya. Nagtataka na nga rin po ako, Tay. Wala naman po sigurong nagalit kay Nanay para barangin siya o kulamin. Nako, walang ganun sa lugar natin, Lando. Mas naniniwala pa nga ako sa mga aswang kaysa sa kulam-kulam na yan o kahit sa barang. Magkaiba po pala tayo ng paniniwala, Tay. Dahil mas naniniwala po ako sa mga mangkukulam at mambabarang. O hala, sige na. Huwag na tayong magtalo sa bagay na yan. Matulog ka na. At ako naman matutulog na rin. Nahabol na lamang ng tingin ni Lando ang tumayo niyang ama. Naglakad ito papasok sa loob ng kwarto ng mag-asawa habang naiwan naman ito ang isang basong pinag-inuman ng kape na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Hinimas ni Lando ang balahibo ng manok dahil sa tingin niya ay nakatulog na ito. Maya-maya pa ay tumayo na rin siya. Ipinatong niya ang manok sa ibabaw ng lamesa at kinausap yun na parang tao. Diyan ka lang ha. Ang gusto ko pagkagising ko ay nandiyan ka pa rin. Huwag ka munang lalabas ng bahay at nang hindi mabulabog ang iba kong mga manok. Ngayon lamang kasi sila nakakita ng poging tandang eh. Tila napansin ng binata na tumango ang tandang. Kaya naman, napapangiti siya sa naging tugon nito sa kanya. Bago siya pumasok sa loob ng kanyang kwarto, sumulyap muna siya sa kinaroroonan ng manok. Tila ba nakatitig ito sa kanya, kaya't nakita niya na biglang kumislap ang mga mata ng tandang. Hindi na lamang niya pinansin ang mga mata nito dahil bigla siyang nakaramdam ng antok. Pagsara niya sa pinto ng kanyang silid, ay marahan siyang nahiga sa katre. Dala ng pagod, ay agad siyang nakatulog. Kinabukasan, napabalikwas siya ng bangon. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Mang Roman. Nanggaling yun sa kusina. Tila ba may pinapaalis itong hayop sa ibabaw ng lamesa. Bigla niyang naalala ang manok na iniwan niya roon. Kaya't mabilis siyang bumaba ng katre at tinungo ang kanilang kusina. Shoo! Shoo! Pambihira namang lalaki yan, oo. Iniwan talaga ang manok sa ibabaw ng lamesa. Ay, nako! Tay, sandali lang po. Teka lang. Bakit niyo po ba pinapalo ng damit ang manok? Hindi niyo po ba naalala na may sugat po yan sa paa? Ay, nako! Pambihirang manok na yan. Inalis ko na siya dyan sa ibabaw ng lamesa at baka dyan pa dumumi. Inilagay ko siya doon sa labas ng bahay, sa hapunan ng mga manok. Aba, bumalik pa dito. Tapos hindi na umalis siya sa ibabaw ng lamesa. Bakit naman kasi dyan mo pa inilagay yan? Pambihira ka naman talaga, Lando. Hindi ka ba nag-iisip? Nanlaki ang mga mata ni Lando nang maalala ang ibinili niya sa manok kagabi. Sa palagay niya ay naintindihan siya ng manok. Sandali po, Tay. Kasi po naalala ko, binilinan ko po kasi ang manok na wag aalis po dyan. Hindi ko naman po alam na susundin niya ang utos ko. Ay naku, tigil-tigilan mo nga ako sa mga paganyan-ganyan mo, Lando. Kung hindi ka rin naman sira ang ulo, magkakaroon ba naman ng isip ang manok? Hindi naman yan tao. Hala, sige na. Alisin mo na ang manok dyan bago pa magdilim ang paningin ko. Tay, kung ayaw niyo po maniwala, panoorin niyo po ang gagawin ko ha. Wala po kasi kayong bilib sa akin eh. Marunong akong bumasa ng isip ng manok. Sa tagal ko ba naman na nag-aalaga ng mga manok halos kabisado ko na po mga galaw nila. Mas lumapit si Lando sa manok na nakatayo sa ibabaw ng lamesa. Ipinitik niya ang kanyang daliri sa harapan nito. Saka siya nagsalita na tila inuutusan niya ang manok. Hoy manok, bumaba ka dyan sa ibabaw ng lamesa at lumabas ka ng bahay. Doon ka na muna sa poultry.
Pero wag kang aalis ha, hanggat wala akong sinasabi sa'yo. Halos manlaki ang mga mata ni Nalando at Mang Roman nang makita ang ginawa ng manok. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Idinipa ng tandang ang pakpak nito at lumabas ng kanilang bahay. Saka narinig nila ang pagtilaok nito sa loob ng poultry. Para bang sinasabi nito na nandun na siya. Napatalon sa tuwa si Lando dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganung klaseng manok. Diyos ko, anak ng Teting. Ano ba klaseng tandang yan? Pambihira. Ngayon lamang ako nakakita ng ganong klaseng manok ka. Hindi kaya mahusay rin niyang panabong? O ano tay, naniwala na po kayo sa akin. Sabi ko sa inyo matalino ang manok na yan. Naku tay, kapag nagkataon, parang nakikinita-kinita ko na. Makakahawak na tayo ng malaking halaga ng pera. May papagamot na po natin si nanay. Nararamdaman ko po na palagi siyang mananalo sa laban. Pero anak, hindi natin alam kung kaninong manok na yan Wala naman po akong balak na kunin yung manok tay. Pero hanggat wala pong naghahanap sa kanya, sa atin na muna siya. Tayo muna ang mag-aalaga sa kanya. Dala ng tuwa ay sinubukan ni Lando na sundan sa labas ang manok na tandang. Kaya nagulat siya nang makita niya itong nagbabantay sa loob ng nakabukas na poultry. Hindi rin nag-iingay ang mga manok na naroon. Pinagmasdan niyang mabuti ang tandang. Kaya naman, nilapitan niya ito para muling buhatin. Tinitigan niya ito at nagulat siya nang biglang kumislap ang kulay pula nitong mga mata. Nakita niya rin yon kagabi dahil tila may narinig siyang tinig sa tuwing tinititigan niya ang mga mata nito. Ngunit hindi nagpadala sa takot si Lando. Lalo niyang pinagmasdan ang mga mata nito. Pilit niyang iniintindi kung ano ang ibig sabihin ng tingin nito. Maraming salamat, Lando. Ginamot mo ang sugat ko. Uy! Nakakapagsalita ka? Teka, paano nangyari yun? Hindi naman ako nakakapagsalita Naiintindihan mo lang kung anong ibig kong sabihin. Teka, sandali lang ha. Naguguluhan ako sa iyo Ang ibig mo sabihin Kapag mapagmahal ka sa mga manok o hayop, maiintindihan mo kung anong ibig kong sabihin. Bali, ikaw lang ang may kakayahang umintindi sa sinasabi ko. Pasensya ka na kung natakot kita. Kailangan ko lang ng pansamantalang matutuluyan. Teka, Diyos ko. Nasisiraan na yata ako ng ulo Masyado na yata ako nadadala sa napapanood ko sa mga pelikula. Anak ng Teteng, Hoy, Lando, ano ba nangyayari sa'yo? Sino ba kinakausap mo dyan? Ha? Ano po paano ba to? Huwag kang mataranta. Wala namang maniniwala sa'yo na may kakayahan kang basahin ang isip ko. Hindi na nga nakatiis pa si Mang Roman at lumapit na ito kay Lando. Nakakunot ang noo nitong pinagmamasdan ang hawak niyang manok. Aba, hoy! Pambihira ka, lalaki ka. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit parang kinakausap mo na naman ang manok na yan? Huwag ka magpapadala sa galing niyang umitindi sa utos mo kanina. Lahat naman ng manok ngayon ay marunong ng turuan. Kahit aso nga natuturuan na rin. Kung sa bagay, ngayon lang ako nakakita ng manok na marunong sumunod sa utos ng tao. Dapat, walang makakaalam nito, Lando. Dahil mahirap na. Baka pag-interesan niya ng ibang tao, sinasabi ko sa'yo. Narinig mo na, Lando. Kaya huwag ka mag-alala. Saka, walang nagmamay-ari sa akin. Kaya ikaw na ang magiging bago kong amo. Lando, hindi ka na nakapagsalita. Ano bang tinitigdan mo sa mga mata ng manok na yan? Ang mabuti pa kaya patukain mo na siya ng grain mix. Mukhang nagugutom na yan Halatang wala pang laman ang kanyang butye. Pagpapaalala sa kanya ni Mang Roman bago ito pumasok sa loob ng kanilang bahay. Saktong inilalagay niya ang manok sa kahoy na pwede nitong paghapunan nang bigla niyang narinig ang sigaw ng kanyang ama. Nanggagaling yun sa kwarto ng kanyang inang si Aling Karina. Kaya naman, napatakbo siya ng mabilis sa kinaroroonan ng silid ng mga ito. Nadatnan niyang sumusuka ng dugo ang kanyang ina
habang hinahabol ang sariling hininga. Lando, bilisan mo! Ihanda mo mga gamit ng nanay mo at dadalhin natin siya sa ospital! Parang lutang si Lando habang inihahanda niya ang mga gamit ng kanyang ina. Panayang pag-ubo nito at pagdura ng kulay pulang likido. Awang-awasa sa kanyang ina. Hindi niya ito magawang tignan. Ilang beses na silang nagpasuri sa doktor, ngunit walang nakikitang dahilan ang mga ito kung bakit nagkakaganon ang kanyang ina. Kung minsan, palagi itong nawawala at umuuwi ng gabi. Pag tinatanong nila, ay wala naman itong maalala. Kaya naman, sinasabi na ng ibang doktor na kailangan na nilang dalhin sa Maynila si Aling Karina dahil kulang ang mga ito sa gamit. Lando, bilisan mo! Pagkatapos ay tumawag ka ng tricycle para madala na natin ang nanay mo sa ospital! Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na lumabas siya ng bahay at nagpunta sa tabi ng kalsada. Nakita niya roon ang tricycle na pag-aari ni Mang Marvin. Pinara niya ito at kinausap na kailangan nilang dalhin sa ospital ang kanyang ina. Ang driver naman noon ay tumango na si Mang Tasyo. Bumaba ito ng sasakyan para umalalay sa kanyang ina. Sa pintuan pa lang ay nakita niya ng buhat ni Mang Roman ang kanyang ina papunta sa kinaroroonan ng tricycle. Paglapit niya sa tricycle ay kagad na sumakay ang driver. Ganon din siya. Mabilis ang pagpapatakbo nito ng tricycle habang naririnig niya ang halinghing ng kanyang ina na nahihirapan sa paghinga. Nakasandal ito sa dibdib ni Mang Roman. Saka lamang napagmasdan ni Lando ang itsura ng kanyang ina. Payat at humpak na ang pisngi nito. Nangingitim rin ang palibot ng mga mata nito dahil sa ilang araw na hindi nito pagkakaroon ng maayos na pagtulog. Ilang minuto pa ay huminto sila sa tapat ng ospital. Ngunit sinabi ng nurse doon na puno na raw ang kwarto ng ospital. Kaya naman, kinailangan pa nilang bumiyahe ng ilang minuto para magpalipat-lipat ng ospital hanggang sa wala ni isa ang tumanggap sa kanila. Galit na galit si Lando sa mga nangyayari. Ano ba tong kamalasan na to, Tay? Nag-aalala na po ako kay nanay eh. Ang hirap ng ganito. Wala man lang tayo mapuntahan para ipagamot si nanay. Biglang nagsalita ang driver na may alam daw itong tao na makakagamot kay Aling Karina. Kaya lang daw ay liblib ang lugar na yon at malayo sa mga kabahayan. Isa raw albularyong dinadayo sa kanilang lugar. Magagamot daw nito ang kanyang ina. Sige po, Mang Tasyo. Dalhin niyo po kami sa kanya. Sigurado ba kayong totoo siyang albularyo? Tumango ang lalaki na driver ng tricycle at binilisan ng pagpapatakbo sa tricycle. Magsasalita pa sana si Lando, subalit parang may naririnig siyang huni ng manok sa likuran ng tricycle. Tay, wala ba kayong naririnig ng huni ng manok? Anak ng pambihira ka naman, Lando. Hanggang dito ba naman nagbabanggit ka pa rin ng tungkol sa manok? Saka maririnig ko ba ang huni ng manok? Ang lakas ng tunog ng makina ng tricycle. Tay, may naririnig po talaga ako. Mang Tasyo, saglit nga lang po. Itigil niyo po muna ang tricycle. Pagkahinto ng tricycle, sinundan ni Lando ng tingin ang likurang bahagi ng tricycle. Ganon din na lamang ang gulat niya nang makita ang manok na tandang. Nakatayo ito na parabang nakakapit din sa bakal. Sinundan ng tingin ni Mang Roman ang tinitignan ni Lando at maging ito ay nagtaka kung paanong nakarating ang manok sa likod ng sasakyan. Aba, pambihira ka talaga, Lando. Bakit mo naman dinala ang manok dito? Teka, Tay, hindi ko rin po alam na sumama ang manok sa atin eh. Aso, sandali lang ha. Kukunin lang ni Lando ang manok. Hindi namin napansin na sumunod pala sa atin eh. Mabilis na bumaba ng tricycle si Lando at kinuha ang manok. Tila ba pagod na pagod itong nakatayo sa likod ng tricycle. Ikaw talaga oh. Bakit ka naman sumunod dito? Paano kung nahulog ka? Hindi kasi kita matiis. Saka nag-aalala ko sa nanay mo. Bakit ba siya nagkasakit? Saka nakikita niyo ba ang paligid ng lugar na pinagdalhan sa inyo? Nakakatakot. Walang katao-tao.
Saka matataas sa mga punong kahoy. Aba, Lando, hindi ka ba papapasok dito? May pasyente tayo. Pambihira kang nanay mo, oh. Saka lang naalala ni Lando ang tungkol sa kanyang ina, kaya't hindi na niya natanong ang manok kung bakit ito nag-aalala. Nang makasakay siya ng tricycle, nagsimula na yung umandar. Sa kanya kinausap ang manok. Hindi naman siya napapansin ng driver dahil abala ito sa pagmamaneho. Teka lang, ano nga ba ang papangalan ko sa'yo? Castor na lang. Gusto ko rin kasing mabuhay na parang tao. Kaya bigyan mo ko ng pangalan ng katulad ng sa inyo. Talaga bang manok ka, Castor? Para kasing hindi ako makapaniwalang nagagawa mo makipag-usap sa akin na parang tao eh. Nakaka-elibs ka. Dahil yun ang pagkakaunawa mo kapag tumitingin ka sa mga mata ko. Teka, sandali lang. Sigurado ba kayong pupunta kayo sa bahay ng albularyong sinasabi ng driver? Wala nang ibang paraan, Castor eh. Baka mapano pa si nanay kung matatagalan ang pagpapagamot sa kanya. Hindi na nagtanong si Castor kay Lando dahil may narinig na silang kakaibang huni sa paligid. Nagtaasan ang mga balahibo sa katawan ni Lando at bigla na lamang napatigil ang kanilang sasakyan sa gitna ng madilim na bahagi ng kakawyan. Nagtatakang napatingin si Lando sa driver habang si Mang Roman naman ay nagising mula sa pagkakaidlip nito. Parang hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to, Lando. Paano mo nasabi, Castor? Pagmasdan mo ang paligid, nasa gilid tayo ng bangin. Madilim na ang tanging natitirang liwanag lamang ay ang ilaw ng ating sasakyan. Teka, ano ba nangyayari? Sumagot ang driver na si Mang Tasyo. Sinabi nito na parang may nakita itong tumawid sa unahan ng tricycle. Inutusan ng matanda si Lando na kunin ang lumang gasera sa loob ng sasakyan nito. Inilabas din ng matanda ang itak na nakatago sa ilalim ng bangko ng tricycle. Teka! Ano pong gagawin niyo sa itak, Mang Tasyo? Sinabi ng matanda na proteksyon yun laban sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Naniniwala itong hindi yun isang hayop. Nanginginig ang kamay nito na sinindihan ng gasera at nakahanda ang itak. Totoo ang sinasabi niya, Lando. Sa palagay ko, may mga nilalang sa paligid natin. Lando, bakit hindi pa tayo umalis, ha? Teka, sandali lang po, tay. Bumaba po si Mang Tasyo para makita kung walang nakaharang sa harap ng sasakyan eh. Ilang saglit lang ay nagmamadaling bumalik ang matanda sa tricycle. Nanginginig ito habang binubuhay ang makina. Mula sa kinauupuan ni Lando ay nakita niya ang mga nilalang sa unahan ng tricycle. Tinatamaan ito ng malakas na ilaw. Napaunat sa pagkakaupo si Mang Roman at niyakap ng maigpit ang asawa. Si Castor naman ay biglang lumipad papalayo sa kinaroroonan ng sasakyan. Inisip ni Lando na maging ang manok ay natakot sa mga nilalang na nakaharang sa kanilang daraanan. Maya-maya pa ay lumabas mula sa kakawyan ang isang matangkad na nilalang. Nakangisi itong masama ang tingin na parang tumatagos sa loob ng tricycle. Napatingin si Lando sa kinaroroonan ng kanyang ina, kaya't napansin niyang napapalibutan sila ng mga nilalang na may pakpak. Ang ibang mga alagad nito ay nagsilabasan din mula sa kanilang mga pinagtataguan. Idagdag pa ang ibang mga nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanilang sasakyan. Kaya naman si Mang Tasyo ay muling bumaba at sinabi nitong natsyempuan sila ng mga aswang na ang pakay ay ang kanyang ina na may sakit. Diyos ko po, Mang Tasyo, ano pong klaseng nilalang ang mga yan? Tao po ba sila o hayop? Bakit hinaharangan po nila tayo? Sumagot si Mang Tasyo na marahil daw ay kanina pa silang sinusundan ng mga aswang na tiktik dahil naaamoy raw ng mga ito ang kanilang bibiktimahin. Ganun po, Mang Tasyo. Si nanay po ang pakay nila dahil kumakain sila ng taong may sakit. Diyos ko, totoo po pala ang mga aswang. Hindi ba't nasa harap na natin sila? Pambira ka naman, Lando. Mag-iingat ka. Tulungan mo si Tasyo kung paano may tataboy ang mga hayop na yan. Alam ko tungkol sa mga aswang na tiktik.
Dahil may kakayahan silang mag-anyong manok, baboy ramo at kung minsan ay mga aso. Lando, gamitin mo ang konting nalalaman mo sa larangan ng pakikipaglaban gamit ang sipa at kamao. Pero, napakalapit ng po nila sa atin, Tay. Tsaka marami sila. At hindi ko sila kakayanin. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang una kong lalabanan. Wala na tayong ibang paraan, anak. Buhay na ng nanay mo nakataya rito. Huwag mong ipapalat at takot ka. Ang aswang na kumakain ng mga taong may sakit ay higit na mapanganib kaysa sa ibang aswang. Kaya bilisan mo na. Samahan mo si Tasyo sa labas. Kung hindi natin ito gagawin, papatayin nila tayo. Kahit na anong sabihin ni Mang Roman, hindi talaga mawawala kay Lando ang hindi matakot sa itsura ng mga aswang na tiktik. Mga nakadipa ang mga braso nito na mataas ang tenga, lampas hanggang ulo. Ang mukha ng mga ito ay sa paniki at may kakayahang lumipad. Ipinakita ng pinuno ng aswang ang malasinulid nitong dila, habang ang mga alagad nito ay nagsimula ng lumipad sa impapawid. Kaya napansin din niya ang paa nito na parang sa kamay ng lawin na kayang dumagit ng tao. Umikot ang mga yon sa tapat ng kanilang tricycle na tila ba humahanap ng tiyempo. Naisip ni Lando na ipakita niyang hindi siya natatakot sa mga ito, habang si Mang Tasyo ay nakahanda sa pag-atake sa mga aswang. Hoy! Lumayo kayo, mga pangit na aswang! Hindi ako natatakot sa inyo. Subukan niyo rin lumapit at pupugutan ko talaga kayo ng ulo. Huli na, para bawiin ni Lando ang kanyang sinabi. Hindi niya naalala na wala nga pala siyang dalang itak. Magsasalita pa sana siya nang mula sa kakawyan ay tumambling papalapit sa kanila ang isang lalaking balot na balot ng kulay itim na tela sa katawan. Akala niya kalaban ito, ngunit mabilis itong tumalon papalapit sa kinaroroonan ng mga aswang. Agad nitong kinalaban ng mga aswang. Sa husay ng lalaki ay marami kagad itong napatumba. Bumubula ang bibig ng aswang kapag tinatamaan ng kamao nito ang katawan ng tiktik. Hindi ito nagsasalita. Sa halip, tinititigan niya ang mga mata nito nang iabot sa kanya ang kutsilyong may pasigsag na talim. Lando, anak! Inililigtas siya tayo. Sa tingin ko, takot sila sa lalaking bagong dating. Ako na ang bahala sa iyong ina. Mag-iingat ka! Tatlo silang nakipagsabayan sa mga aswang na tiktik. Gamit ang sandata, nagmistulang mga paniking lumilipad sa impapawid ang mga kalaban na hindi malaman kung aatake ba o hindi. Takot na takot ang mga aswang sa bagong dating na lalaki. Mabilis itong kumilos, ngunit isa lamang ang kanyang napansin. Bawat tamaan ng kamao nito ay nasusunog ang mga kalaban. Maya-maya pa ay narinig ni Lando ang mahinang pag-angil sa kanyang likuran. Pagharap niya ay nakita niyang nakangising nakatayo ang nilalang habang tumutulo pa ang malapot nitong laway na may kasamang dugo. Mahahaba ang mga pangil, ganon din ang kuko nito sa kamay. Mabilis itong sumunggab sa kanya, ngunit nagawa niyang maiwasan yun. Nakaganti kagad siya ng saksak at suntok sa mukha nito, ngunit nasaktan lamang ang kanyang kamao. Matigas ang muka ng nilalang, kaya mas lalo siyang nagtataka sa lalaking tumulong sa kanila dahil nagagawa nitong pabagsakin ang mga kalaban gamit lamang ang sarili nitong kamao. Nang mapansin ng lalaki na muling aatakihin ng aswang si Lando, lumundag ito ng mataas at pinagbababayo ng kamao nito ang mukha ng aswang na tiktik hanggang sa masunog. Kagaya ng nangyari sa ibang mga nilalang, hindi na ito nagkaroon ng pagkakataong malapitan siya dahil napalingon ito sa gawi ng matandang sumisigaw. Si Mang Tasyo ay nasugatan sa balikat nang muntik itong dagitin ng aswang na tiktik. Mabuti na lamang at mataas tumalon ang lalaki. Nagawa nitong hilahin ng paa ng matanda at muling nailigtas. Nang matiyak na wala na ang mga aswang, nagulat sila nang mabilis na umalis ang lalaki. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon para magpasalamat dito. Diyos ko, anong kababalagan ba nangyayari sa lugar na to? Tsaka sino kaya yung lalaking yun? Anak, tara na! Umalis na tayo rito! Baka bumalik pa mga aswang! Hinarap ni Lando
si Mang Tasyo para alalayan ito sa pagtayo. Mabuti na lang, mababaw lang ang sugat nito sa balikat. Kung hindi, dahil sa lalaking tumulong sa kanila, maaaring napahamak na silang lahat. Kaya niyo po bang magmaneho, Mang Tasyo? Tumango ang matanda habang pangiwingiwi ang muka dahil sa sakit. Nilingon muna ni Lando ang kanyang ina. Takot na takot itong nakayakap kay Mang Roman. Nakahinga siya ng maluwag dahil walang nangyaring masama sa kanyang mga magulang. Itinabi na muna niya ang kutsilyong ibinigay sa kanya ng misteryosong lalaki. Bigla niyang naalala ang kanyang alagang manok na si Castor. Kaya naman, mabilis niyang inilinga ang kanyang paningin sa paligid para hanapin ang manok. Maya-maya pa ay narinig niyang sumigaw ang kanyang ama. Lando! Ano pa bang ginagawa mo? Tara na! Pambihira ka! Ano bang hinahanap mo dyan? Tay, si Castor po. Dito lang po siya lumipad kanina eh. Castor, nasan ka na ba? Hey, nako! Iwanan na natin yan! Ipagpapalit mo ba ang buhay ng nanay mo kaysa sa buhay ng manok mo? Pambihira ka! Bilisan mo na! Tay, sandali lang po. Hindi ko po iiwan si Castor. Mas lalong binilisan ni Lando ang paghahanap sa kanyang manok. Lumawak ang ngiti niya sa labi nang makita ang alagang si Castor. Natutulog ito sa damuhan. Pambihira ka naman. Nagkakagulo na kami't natutulog ka lang pala dyan. Tara na! Ay, salamat at nahanap din kita. Kung hindi, iiwan talaga kita. Siyempre, marunong din naman ako matakot, no? Harangin ba naman tayo ng mga nilalang na yun eh? Mas pangit pa yata sa akin. Napapangiting binuhat ni Lando ang manok na si Castor. Saka naupo sa backride ng tricycle. Maya-maya pa ay muling pinaarangkada ng matanda ang kanilang sasakyan at tumuloy pa rin sa liblib na baryo ng San Benito, kung saan ay doon daw nakatira ang matandang albularyo na si Lolo Ato. Pagkalipas ng ilang minutong pagmamaneo ay sa wakas narating nila ang bahay ng matanda na nakatayo sa gitna ng matataas na kakahuyan. Iniwan muna saglit ni Lando ang manok sa loob ng kanilang sasakyan at tinulungan niya ang kanyang ama na alalayan si Aling Karina sa paglalakad. Nauna namang maglakad si Lolo Tasyo para gisingin ang matandang si Lolo Ato. Maya-maya pa ay kumalat ang liwanag ng ilawang gasera sa buong bahay ng matanda. Nakita niyang maganda ang pagkakagawa ng bahay. Gawa yun sa anaw at kawayan na may iba't ibang disenyo na maganda sa paningin. Habang ang mga halaman naman ay nakasabit sa bubong na nakadagdag sa kalmadong paligid ng bahay ni Lolo Ato. Aba! Bakit napasugod kayo dito, Tasyo? Sumagot si Mang Tasyo at ikinuwento ng matanda ang mga nangyari sa kanila, kung bakit sila pumunta sa bahay nito. Pinagmasdan ni Lolo Ato ang ina ni Lando at nagmamadali itong nilakihan ng pagkabukas ng pintuan para makapasok sila. Madali kayo! Pumasok na kayo sa loob ng bahay at ihahanda ko lamang ang mga gamot. Grabe pala ang hirap na dinanas nyo bago kayo nakarating dito. Pambihira talagang mga aswang na yan. Hindi na maubos-ubos sa mga lintik na yan. Mabagal ang kilos ng may 75 taong gulang na si Lolo Ato habang naghahanda ito ng gamot. Si Lando naman, pagkatapos maupo sa upuang kawayan ay panay na ang linga sa paligid. Agaw pansin sa kanya ang karit na kasinlaki lamang ng tarik ng manok. Meron din itong kaluban na parang may malakas na puwersang humihila sa kanya para hawakan yon. Akma na sanang kukunin niya yon nang bigla siyang nagulat sa biglang pagsigaw ng matanda. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Huwag mong hahawakan ang tari! Kung ayaw mo masugatan, isang sandata yan na gawa sa sinaunang bakal sa panahon pa ng mga Hapon. Sabungero rin po ba kayo, Lolo Ato? At alam ko po na maganda po ang taring to. Hindi lang sa manok ginagamit yan. Dahil kaya rin itong pumatay ng mga aswang. Kaya kung talagang gusto mo, pwede ko namang ibigay yan sa iyo.
Basta't gagamitin mo lang yan sa kabutihan. Hindi maaaring gumamit ang taong gahaman dahil nawawala ang bisa ng agimat sa tari na yan. Ano po? Agimat po na tari? Kung ganun isa rin po pala kayong antingero. Tama ka. Isa kong albularyong antingero. Marami na ang yumaman sa tari na yan. Palagi yan nakakabalik sa akin dahil nagiging gahaman ang nagmamayari ng sandatang yan. Masyadong sinasamba ang salapi. Kung ganun po, Lolo Ato hindi ko na lamang po yan gagamitin sa sabong. Gagamitin ko na lamang po panlaban sa mga aswang. Muntik na po kami mapahamak ng dahil sa tiktik At bilang kapalit po, sa inyo na lamang po itong kutsilyo. Napakunot ang noo ng matanda nang makita nito ang kutsilyo. Nagtataka itong napatingin sa mukha ni Lando, ngunit nang maikwento niya ang tungkol sa pagkakaligtas sa kanila ng lalaki, lumawak ang ngiti sa labi nito. Inihanda muna ni Lolo Ato ang mga gamot. Pagkatapos ay nilapitan ang nangihinang si Aling Karina. Lahat sila ay naghihintay sa resulta ng pagsusuri nito sa kalagayan ng kanyang ina. Si Mang Roman naman ay kanina pang walang imik habang nakatingin sa muka ni Lolo Ato. Maya-maya pa ay kinausap ng matanda si Lando. Sa tingin ko, ginamitan ng iyong ina ng hipnotismo ng aswang na tiktik. Meron siyang nakita na hindi dapat makita ng isang ordinaryong tao. Kaya siya nagkaroon ng ganitong klaseng karamdaman. Batay sa nakikita kong kulay ng kanyang mga mata. Siya ang gagamiting alay para sa darating na pagpula ng buwan. Nahaamoy ng mga aswang na tiktik ang babaeng may sakit. Kaya palagi kayong nasusundan ng mga aswang. Pero Lolo Ato, bakit si nanay po magiging alay? Sa pagkakaalam ko po, ang mga nagiging alay po yung dalaga pong birhen. Dahil nagkaroon siya ng relasyon sa isang aswang na tiktik at meron siyang nakitang isang bagay na hindi dapat makita ng iyong ina. Ang ibig sabihin, natitigan siya sa mata ng pinuno ng aswang na tiktik. Unti-unting nahihigop ang enerhiya ng iyong ina. Kaya siya may sakit at hindi niya maaalala kung sino ang taong natitigan niya sa mga mata dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng aswang. May liligtas niyo po ba ang asawa ko, Tatay Ato? Matagal na napatitig si Lolo Ato sa muka ni Mang Roman. Nararamdaman ni Lando na para bang matagal nang magkakilala ang dalawa. Kaya lang, imposibleng mangyari yon dahil hindi naman madalas pumupunta sa lugar ng matanda si Mang Roman. Ang hindi lang mawala sa kanyang isip ay kung paanong nangyari yon sa kanyang ina. Bumakas ang galit sa kanyang muka. Hindi niya matanggap na unti-unti na palang mawawala sa kanila si Aling Karina. Nagdududa ka bang hindi ko kayang gamutin ang asawa mo, Roman? Kagaya ng ilang mga nilalang na nagawa kong tulungan dahil ayaw na nilang maging aswang. Ngayon ay tahimik na silang namumuhay at minsan na rin gumamit ng agimat na tari. Maraming salamat sa Diyos at kahit papano, mabubuting nilalang ang mga natutulungan ko. Kaya lang ay hindi talaga naiiwasang maligaw sila ng landas. Kung ganun po, marami na po kayong pinagaling na aswang na tiktik. Ganun po ba, Lolo Ato? Tama ka. Dahil hindi naman sila masasamang nilalang. Hindi lahat ng aswang ay masama. O sige na, alalayan niyo si Karina at aalisin ko ang hipnotismo ng aswang sa katawan niya. Pinanood ng mag-ama ang ginagawa ng matanda kay Aling Karina habang nakasandal ito sa dibdib ni Mang Roman. Si Mang Tasyo naman ay nauna ng ginamot ng matanda kaya't nakabantay na ito sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay maingat na kinuha ni Lando ang tari na nakasabit sa dingding na sawali. Saka siya lumabas ng bahay at lumapit sa kinaroroonan ng tricycle. Nadatnan niyang natutulog si Castor sa loob ng sasakyan. Isinilid muna niya ang tari sa kanyang bulsa bago binuhat ang manok habang kinakausap na parang tao. Alam mo, Castor, hindi naman pala lahat ng aswang ay masama. Nalaman ko na marami palang natulungang aswang si Lolo Ato.
Akala ko ba, hindi nagagamot ang aswang na tiktik? Walang imposible sa aswang na gustong magkaroon ng normal na buhay. Ito pa nga ibinigay niya sa akin ng agimat na tari. Gusto ko sanang gamitin yun sa'yo para mailaban kita sa sabong. Kaya lang, ayoko maging sakim. Maraming nagiging masama dahil sa pera. Pero iba ka sa kanila, Lando. Kaya nga sa'yo ko lumapit dahil mabuti kang tao. Ang pagiging sakim ay sila ang pumili nun. Kung may takot ka sa Diyos, hindi ka magkakamali at hindi ka magkakasala. Kaya hindi ka naman katulad nila. Teka, ano raw ang sakit ng iyong ina? Sabi, may hipnotismo raw ng aswang na tiktik si nanay. Nagsimula raw yun nang makita nito ang hindi dapat makita ng tao. Yung parang nasaksiyan niya ang pagpatay ng aswang sa kanilang biktima. Wala kaming kaalam-alam na unti-unti na palang nawawala ang lakas ni nanay dahil hinihigop daw ng pinuno ng mga tiktik. Ang hipnotismo ng aswang ay hindi basta-bastang nawawala. Maliban na lang kung malakas ang albularyong titingin sa kanya. Baka nakita ni Aling Karina kung saan lamang itinapon o itinago ang biktima ng aswang. May mga ganong kakayahan, lalo na mga tiktik. Ang mahirap lamang dun, walang naaalala ang kanilang biktima. Napatingin si Lando dahil hindi niya maalala kung sino ang taong nakakasalamuha ng kanyang ina. Naniniwala siyang isa roon ay ang nagpapanggap na tao at aswang sa gabi. Nag-aalala ako. Natatakot akong baka mapahamak si nanay. Tutulungan naman kita. Kaibigan na kita mula ngayon. Pambihira. Magkakaroon pa ako ng kaibigan na isang manok. Ano naman? Ligtas naman ang lihi mo sa akin. Sige nga, magkwento ka sa kaibigan mong tao. Ewan ko na lamang kung hindi ginawang pulutan ang buhay mo. Ayos ka rin Para ka talagang taong kausap Kaya lang, kung may makakakita sa akin dito, nako, sigurado ako iisipin nila na nasisiraan na ako ng ulo. Natigil lamang ang kanilang kwentuhan nang matanaw ni Lando ang kanyang mga magulang. Papalabas na ito sa bahay ng matandang albularyo, kasama si Mang Tasyo na nakaalalay din dito. Hinatid naman ng matanda ang pasyente. Tumango si Lando sa matanda bilang pagpapaalam niya rito. Kasunod naman ang pagbuhay sa makina ng tricycle ni Mang Tasyo. Niyakap niya si Castor at inabala ang tingin sa paligid habang tumatakbo ang sasakyan. Tumagal ng 1 oras ang kanilang biyahe mula sa lubak-lubak na kalsada. Nang makarating sila sa bahay, ay sobra silang nagpasalamat kay Mang Tasyo na muntik pang mapahamak nang dahil sa pagmamalasakit sa kanila. Tumatanaw lang din daw ito ng utang na loob kay Lando nang minsan na rin niya itong natulungan nang manganganak ang asawa nito. Binigyan niya ito ng pera nang hindi ito nakahiram ng pera kay Mang Marvin. Si Mang Marvin ang may-ari ng mga tricycle na pampasada. Halos konti lang ang kinikita ni Mang Tasyo dahil kailangan nitong ibigay ang kalahati ng kinikita nila sa pagpapasada ng tricycle. Maliban pa sa sinasabing boundary. Pagkababa nila sa sasakyan ay sumalubong naman sa kanila ang galit na si Mang Marvin. Hoy Tasyo! Hindi ko alam na gagamihin ka sa pag-uwi Aba, may nakarating sa akin balita na ginamit mo raw na pangpasada ang sasakyan ko para magatid ng pasyente sa kabilang baryo. Abay, ibang usapan ng bayad kapag ganon. Halos maubos ang paliwanag ni Mang Tasyo kay Mang Marvin. Kaya naman, nakialam na si Mang Roman. Iniabot nito ang pera kay Mang Marvin. Sapat ang bayad para sa 2 araw na biyahe ni Mang Tasyo. Saka lang itong tumigil habang nagbibilang ng pera. O ayan, siguro naman sapat na ang perang yan para hindi ka nang ngumaungaw na parang manok. Ibigay mo ang nararapat para kay Tasyo. Halika na, Lando. Tasyo, maraming salamat nga pala sa pag-aatid sa amin Nahabol na lamang ng tingin ni Mang Marvin ang papalayong mag-anak, habang si Lando naman ay yakap ng maigpit ang kanyang tandang. Batay sa reaksyon ng lalaki ay napahiya ito. Tay, natitiyak kong
hindi bibigyan ni Mang Marvin si Mang Tasyo ng kinita niya. Alam ko, kaya nga binigyan ko ng hiwalay na bayad si Tasyo. Kapag binigyan siya ng lalaking yun, abay swerte niya. Pero dapat lang, muntik nang magbuwis ng buhay yung tao para sa atin eh. Kaya nararapat lang sa kanya na bigyan ko siya ng sapat na kita sa isang araw. Dumaan muna si Lando sa poultry at ikinulong niya roon si Castor upang ligtas ito sa pag-atake ng mga magnanakaw, pati na sa ahas. Nang makapasok ang mag-anak sa kanilang bahay, ay dumiretso na sila sa loob ng kwarto ng kanyang ina para makapagpahinga ito. Siya naman ay dumiretso sa loob ng kanyang kwarto. Dala ng matinding pagod, ay agad na nakatulog si Lando. Kinabukasan ay napabalikwas ng bangon si Lando. Nang marinig niya mula sa loob ng kanyang kwarto ang nagkakalampagan ng mga plato at baso, tila may naguhugas ng kanilang gamit sa lababo, at ang ganong pakiramdam ay matagal niya nang hindi naririnig mula nang magkasakit ang kanyang ina. Pinakiramdaman niyang mabuti ang paligid hanggang sa hindi na siya nakatiis. Bumaba siya ng katre at nilapitan ng pintuan para buksan ito. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang ina. Naguhugas ito ng pinggan, bagong ligo na para bang walang nangyaring masama rito kagabi. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa nakatalikod na si Aling Karina. "Nay, magaling na po kayo. Wala na po kayong sakit." Humarap sa kanya si Aling Karina. Nakangiti ito. May kulay na ang muka at wala nang bakas na nagkaroon ito ng sakit. Napatunayan niyang magaling talagang albularyo si Lolo Ato. Dala ng matinding tuwa, naluluwang niyakap niya ang kanyang ina, na napapahalakak pa sa tawa na tila wala itong naalala sa nangyari kagabi. Ang sabi nito ay mahaba raw ang pagkakatulog nito, kaya hindi raw nito kagad nahugasan ang mga pinagkainan nila kagabi. Kaya naman, ikinuwento ni Lando ang totoong nangyari rito. Sa una ay hindi ito naniniwala dahil ang alam lang nito ay nakatulog lamang ito. Nang makita nitong totoo ang sinasabi ni Lando, ay naluluwang gumanti ito ng yakap sa kanya. Kaya pala raw namayat silang mag-aama dahil wala raw sa kanilang nag-aalaga nitong mga nakaraang linggo. Maya-maya pa ay naalala niyang tanungin ito kung nasaan si Mang Roman. Nagulat siya sa narinig mula kay Aling Karina. Umalis daw ang kanyang ama na may dalang tandang. Bigla niyang naalala si Castor. Kaya naman, dali-dali siyang lumabas ng bahay papunta sa poultry. Yun nga, wala roon si Castor. Humabol sa kanya si Aling Karina at ang sabi nito ay makikipagtupada raw ang kanyang ama sa kapitbahay nilang nagpapasabong. Mabilis na tumakbo si Lando sa bahay ni Mang Marvin dahil yun lang naman ang mahilig magpasabong sa kanilang lugar. Nakasalubong niya ang kaibigan na si Alex. Halatang tumakbo ito dahil habol nito ang sariling hininga. "Uy, tol! Nakita mo ba si tatay?" Sumagot ang kaibigan niyang si Alex. At ang sabi nito, ipinasundo siya ng kanyang ama dahil raw lumalaban ang manok na dala nito. Ang masaklap daw ay nagbigay ng pusta ang mga taong tumaya sa kanilang manok. Kaya naman, inilang hakbang niya ang pagpunta sa sabungan. Nandun pa naman yun sa loob ng malawak na bakuran ni Mang Marvin. Mula sa labas ay dinig ni Lando ang ingay ng mga tao. Nakita niya ang kanyang ama na hawak si Castor. Nasa loob na ito ng sabungan. Hindi niya maiwasan ang hindi sumamaan loob sa kanyang ama dahil nakialam ito ng manok nang hindi nagpapaalam sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng ruweda, ay lalong umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan ng mga tao. "Tay, ano po ba itong ginagawa niyo? Bakit kayo nakialam sa manok ko? Pambihira naman kayo, oo." Pasensya ka na anak. Nakita mo naman na naubos ang pera natin kagabi. Naibayad ko lahat ang huling pera natin kay Marvin. Gusto ko sanang maganda tayo kahit konti man lang sa muling paggaling ng nanay mo. Ngayon lang naman ito eh. Nagkasubukan na, kaya't nakapangutang na ako ng perang pampusta. Para kasing magaling tong manok mo eh. Sa tindig pa lang parang mananalo na. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magbitaw sa manok. Hindi sumusunod sa akin eh.
Paano po susunod sa inyo yan? May sugat pa sa paa yan eh. Tay, baka naman matalo si Castor nito. Pinagmasdan ni Lando ang mga mata ni Castor, habang ang kalaban na nasa kabilang gilid ng sabungan ay naiirita na sa kahihintay sa kanilang dalawa. Ayos ka lang ba, Castor? Kaya mo bang lumaban? Oo naman. Magtiwala ka lang sa akin. Gusto ko rin makatulong sa inyo. Wala na ngang nagawa si Lando, kundi ang simulan, ang sabong. Kailangan niyang magtiwala sa kanyang alagang manok. Nahagip ng kanyang paningin ang nakakalokong ngiti ni Mang Marvin habang nakatingin ito sa sugat sa paa ng kanyang manok. Iniisip siguro nito na malaki ang posibilidad na mananalo ang manok nito dahil may sugat sa paa ang kanyang manok. Kaya naman, hindi na iwasan ni Lando ang hindi mag-alala. Sa pagbitaw niya sa manok, ay umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga taong may pusta sa kabilang manok. Sa una pa lang ng pagbira ng tari ni Castor sa kalaban nito, ay napuruhan kagad nito ang kalabang manok. Tila tumigil ang oras ng mga sandaling yun dahil nanalo si Castor. Biyabit sa kilikili ang manok. Ang nakakapagtaka pa, tila nanigas ang katawan ng kalaban nang tamaan ito ng tari ng manok niya. Napatalon sa tuwa ang kanyang ama dahil panalo sila sa laban. At dahil walang tinamong sugat si Castor, umugong na naman ang pustahan na muli itong ilaban sa iba. Ngunit sa pagkakataong yun, si Mang Marvin na ang may hawak sa manok. Nakangisi itong nakatingin kay Lando. Ang lahat ng panalo nila ay ipinusta ng kanyang ama sa kanyang manok. Halata ang pagkairita sa muka ni Mang Marvin nang matalo nila ito sa laban. Kaya lang, tila may napansin siyang kakaiba sa hawak nitong manok. Ang mga mata ng manok, katulad ng mga mata ni Castor. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib habang hawak si Castor. Bakit kaya kakaiba rin ang mga mata ng manok na yun? Pabulong na saad ni Lando sa kanyang sarili. Pilit na lamang niyang iwinaksi sa kanyang isip ang pag-aalalang yun. Kaya naman, nagdadalawang isip siyang bitiwan ang kanyang manok na agad namang napansin ni Mang Marvin. O ano? Natatakot ba kayong matalo sa manok ko? Mababawi ko ang talo ko. Sigurado na ang panalo ko ngayon. Lando anak, bitiwan mo na. Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag mo kong alalahanin, Lando. Mananalo tayo. Alam ko yun. Nagtiwala ulit si Lando sa sinabi ni Castor, habang si Mang Marvin ay abot tenga ang ngiti nang makitang lumapit sa gitna ng ruweda si Lando. Saktong pagbitaw nila sa kanilang manok, mabilis na nakalipad si Castor. Naiwasan nito ang tari na tatama sana sa leeg nito. Sa pag-ikot ni Castor, tinamaan nito ang leeg ng kalaban at natadtad ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Halos mabingi ang mag-ama sa malakas na sigawan ng mga taong pumusta sa kanilang manok dahil dihado ito. Hindi nakaporma ang manok ni Mang Marvin sa mabangis niyang panabong habang nagkikisay ang katawan nito sa lupa. Muli silang nanalo. Halos maluwa ang kanyang ama na nagsisisigaw at nagtatatalon dahil sa tuwa. Ngunit sumigaw si Mang Marvin. Teka! Hindi pwede yon! Wala man lang tama sa katawan ng manok nila. Malinaw na dinaya nila ako. Tumigil ka. Kitang-kita na malinis ang laban. Panalo kami ng anak ko. Hindi. May lasod yata ang tari ng manok nyo. Kaya hindi nakakaganti mga manok ko. Bakit, Mang Marvin? Ngayon lang po ba nyo naranasang matalo? Mas lalong bumakas ang galit sa muka ni Mang Marvin. Pero nang hindi pumabor sa lalaki ang mga tao, ay napilitan itong tanggapin ang pagkatalo. Napansin ni Lando na masama ang tingin ni Mang Marvin sa mga taong kumampi sa kanya. Kaya naman, lumabas ito ng ruweda at ipinatigil ang paglalaro. Pinauwi ang mga tao. Naiwan si Alex na masama ang tingin sa kanila ni Mang Roman. Tila ba nagalit ito sa kanila dahil sa pagkakatalo ng ama nito. Tara na anak, umalis na tayo rito. Ang mahalaga,
panalo ang manok natin at hindi tayo nandadaya. Sumulyap si Lando sa gawin ni Alex at nakita niyang dinampot nito ang namatay na manok. Dinala nito sa pag-uwi. Dapat sana ay sa kanila yun dahil panalo sila. Pero hindi na sila nakipagtalo pa. Pinabayaan nilang mag-ama ang ginawang yun ni Alex. Castor, o ano? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kaya lang bigla ako nag-alala. Nararamdaman kong gaganti sila. Hindi sila marunong tumanggap ng kanilang pagkatalo. Naniniwala ako sa iyo, Lando. Marunong ka nga magbasa ng isip ng manok. Hindi ako makapaniwalang may ganyan kang kakayahan. Pero tay, yung manok po kanina, para po talagang kakaiba. Natatandaan ko po na maraming beses nang nanalo ang manok na yun at wala pang nakakatalo sa alaga nila. Tanging si Castor lang po ang nakagawa nun sa dalawang manok ni Mang Marvin. Talaga pong nakapagtataka, tay. Napakagaling po ng ipinakitang husay ni Castor sa pakikipaglaban. Hindi ko lang po maiwasan ang hindi mag-alala para sa manok ko. Napansin ko rin, iba ang galing ng manok mong si Castor. Para talaga siyang may isip. Kaya nag-aalala kong manganganib siya sa bahay natin, anak. Marami ang mangangas na manakaw siya. Hindi ko po inahayaang mangyari, tay. Dahil ilalagay ko po si Castor sa loob ng silid ko. Masigurado ko lang po ang kaligtasan niya. Sige po, tara na po. Baka inihintay na po tayo ni nanay. Masiglang lumabas ng sabugan si Mang Roman at Lando. Nakasalubong nila si Mang Marvin kasama ang mga tauhan nito. Humarang si Mang Roman sa kanilang dalawa ni Castor na tila ba pinoprotektahan siya ng kanyang ama. Nagsalita si Mang Marvin habang hawak ang dalawang namatay na manok. Pasensya na, Roman, sa mga nasabi ko kanina. Sa inyo na labang itong manok. Total nanalo naman kayo sa laban. Kaya dapat labang na sa inyo mapunta ang talunan. Naku, wag na. Sa inyo na lamang yan. Pasensya na, pero kailangan na naming umuwi. Mauuna na kami. Ha, kayo ang bahala. Kaya lang masasayang naman ito kung walang kakain. Ang mabuti pa kaya kayo na lamang ang maglibing. Naaawa kasi ako. Ipalibing niya lamang po ninyo sa mga tauhan nyo. Pasensya na po. Baka po kasi kung anong inilagay nyo sa manok nyo. Nag-iingat lang po kami. Ha? Ano ka mo? Ang sabi ng anak ko, salamat sa pagtanggap nyo sa pagkatalo nyo. Hinila ni Mang Roman ang kamay ni Lando at nilampasan nila ang mga tauhan nitong habol ang tingin sa kanila. Pero biglang nagsalita si Mang Marvin. Sandali lang. Alam nyo bang, ngayon lang ako natalo ng ganito sa buong buhay ko. Kung hindi mo ibibenta ang hawak yung manok, pagsisisihan nyo ito. Hindi ko po ibibenta ang manok ko at wala akong dapat pagsisihan. Matuto kayong magpakalalaki at tumanggap ng pagkatalo nyo. Sige ho, aalis na po kami. Biglang umalingaw-ngaw ang tilaok ni Castor at nagmistulang dahon ng makahiya ang mga tauhan ni Mang Marvin. Napatiklop ang mga lalaki at hawak ang sariling tenga. Tila nasasaktan ng mga ito sa tilaok ni Castor. Kaya naman, binalot ng pagtataka ang mag-ama. Si Mang Marvin naman ay nagmamadaling umalis sa lugar na yon at hindi na sila kinausap. Sandali, tay. Napansin niyo po ba yun? Oo, parang may mali. Bilisan mo na nga maglakad. Kailangan na natin makaalis sa lugar na ito. Napayakap na lamang ng maigpit si Lando kay Castor at binalot ng pag-aalala ang kanyang dibdib. Nahihiwagaan siya sa mga nangyayari sa mga tauhan ni Mang Marvin. Pagdating nila sa bahay ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Ayaw nilang pag-usapan ng tungkol sa mga nangyari kanina dahil mas lalo lamang silang nag-aalala. Pagsapit ng gabi, katabi niyang matulog ang manok. Nakalagay ito sa saig habang nakakulong sa hawla. Dala ng pagod ay napahimbing ang tulog ni Lando. Kinabukasan ay nagising lang siya sa paghampas ng malamig na hangin sa kanyang katawan. Hindi niya napansin
na bukas ang kanyang bintana. Dala ng kanyang pag-aalala ay sinulyapan niya ang kanyang manok na nakakulong pa rin sa hawla nito. Pero napansin niya na tila may mga bakas ng putik sa sahig na tabla. Pagbaba niya sa kanyang katre ay hinawakan niya ang putik. Halatang bago lamang yun. Kaya naman, kinuha niya ang manok sa kulungan nito at napansin niyang basa ang paa nito. Castor, lumabas ka ba kagabi ha? Hindi Ang dumi sa putik sa paa ko ay nanggaling pa sa sabungan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lando dahil totoo nga naman ang sinasabi nito. Saka lamang niya naalala ang kanyang agimat na tari sa kanyang bulsa. Muntik niya nang makalimutan na may ganun siyang sandata. Maya-maya pa ay tumayo siya at inilabas ang kanyang manok upang paarawan. Kaya lang, nagkakagulo sa labas ng kanilang bahay ang mga tao. Nakita niya si Mang Roman na nakikipag-usap sa mga lalaki na nakasama nilang nagbitaw ng manok kahapon. Nilapitan niya ang kanyang ama at tinanong, "Tay, ano raw pong nangyayari?" Naku anak, natatandaan mo ba nagbitaw ng manok ni Marvin kahapon? Abay, hinahanap ng pamilya at hindi na raw umuwi kagabi. Si Marvin na mismo ang nagganap kasama ang mga tauhan niya. At ito pa talagang magugulat ka. Si Tasyo, nawawala rin daw. Ang sabi ng asawa, nagpaalam daw kahapon na bibili ng gamot sa butika at namamagaraw yung sugat sa balikat. Ayun, hanggang ngayon hindi pa rin daw umuwi. Natagpuan daw yung tricycle. Maraming bahid ng dugo at yun din daw ang sasakyang ginamit nang nawawala rin sa bungero. Diyos ko, tay, nakakapag-alala na. Hindi kaya nakarating na sa baryo natin ang mga aswang na tiktik? Yan na nga ang sinasabi ko sa kanila kanina pa. Sabi ko, may aswang na tiktik at inatake tayo habang papunta sa baryo ni Tatay Tato. Pero ayaw nilang maniwala lalo na nang banggitin ko ang tungkol sa pagsapit ng pulang buwan. Kung ayaw naman po nilang maniwala, bahala sila. Ang mahalaga, tay, mahanap po natin si Mang Tasyo at kawawa naman po siya. Hindi yun ang inaalala ko, Lando. Kanina lang kasi, may ilang mga lalaking dumating dito na taga-ibang baryo. Kausap si Marvin at Kapitan. May ipinapakita silang larawan ng isang lalaki. Isa raw aswang na nagpapanggap daw na tao. Mapanganib daw. At may posibilidad na ito raw ang kumukuha sa mga sabongerong nawawala. Bakit naman po sila sa baryo natin maghahanap? Pambira. Mukha ba tayong tapunan ng mga aswang? Pagkasabi ni Lando, ay tila nagwawala si Castor sa kulungan nito. Kaya naman, nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang manok. Teka, parang gusto yatang lumabas ni Castor sa kulungan niya. Kawawa naman. Hayaan mo namang gumala. Aba, malaking halaga ang ibinigay niya sa ating kahapon. Masayang pahayag ni Mang Roman habang nakatingin kay Castor. Magmula nang marinig ni Lando ang tungkol sa balitang yon, ay hindi na halos dinadalaw ng antok si Lando. Gabi-gabi na siyang nag-aalala at halos magdamag na siyang hindi nakakatulog. Maya-maya pa ay muli siyang bumalik sa kanyang higaan. Subalit bigla niyang narinig ang maiingay na tahol ng mga aso sa labas ng kanilang bahay. Umaalulong ang mga ito na para bang may nakikitang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Kasunod ng pag-iinit ng kanyang agimat na tari sa kanyang bulsa, hanggang sa muling kumalat ang katahimikan sa paligid. Panay ang sulyap niya sa hawla ni Castor. Nakatayo ito at hindi mapakali. Panay ang pag-ikot nito sa kulungan at panay din ang pagpagaspas ng pakpak. Hindi na nakatiis si Lando. Nilapitan niya ito tulad ng dati. Nakakita na naman siya ng bakas sa sahig. Hindi na putik na nanggaling sa paa ng manok, kundi bakas ng paa ng tao papunta sa kulungan ni Castor. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil may nakakapasok sa loob ng kanyang silid nang hindi niya namamalayan. Sigurado siyang may lumapit sa kulungan ni Castor. Castor, sabihin mo nga, may napansin ka bang tao na lumapit sa kulungan mo? Wala, Lando.
Hindi ko rin alam kung bakit parang merong mga bakas ng paa sa sahig. Hindi nagsalita si Lando dahil nahulog na siya sa malalim na pag-iisip. Kaya naman, muli niyang ibinalik si Castor sa kulungan at binantayan niya ang kanyang manok. Kinabukasan ay muling umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa mga panibagong sabungero na nawawala. Kaya naman si Mang Roman ay pansamantalang tumigil sa pagsama-sama sa sabungan. Isang panauhin ang biglang dumating. Nakita niyang kausap ni Mang Roman si Lolo Ato. Seryoso ang mga mata nito sa pinag-uusapan. Lumapit ang matanda sa kanya at kinumusta ang agimat na tari. Lo, bakit bigla po kayo na parito? Ano po sadya nyo? Dito na muna ako sa bahay nyo dahil natitiyak ko na pagtatangkaan nilang kunin ang iyong ina. Po, sino po sila? Ang mga aswang na may kapit sa iyong ina. Katulad ng sinabi ko sa iyo, pansamantala lamang ang pagkawala ng hipnotismo ng aswang kay Karina. Mawawala ng tuluyan ang hipnotismo kapag lumampas na sa gabing may pulang buwan. Kaya kailangan sa bantayang maigi. Mamayang gabi, sasalakay na muli ang mga aswang para kunin ang alay. Hinahanap din nila ang tumakas na malakas na aswang. Sa tradisyon ng mga aswang na tiktik, pinapatay nila ang nais tumiwalag sa kanilang grupo. At sa oras na kung sino ang mahuhuling tumutulong sa aswang na yon, ay manganganib din ang buhay ng mga ito. Yan nga rin po ang inaalala namin ni tatay eh. Magmula po nang magamot niyo si nanay, sunod-sunod na po ang mga nawawalang sabungero sa lugar namin. Hindi po talaga namin alam kung bakit. Kaya nga mag-iingat kayong mabuti. Dahil hindi titigil ang mga aswang hanggat hindi nila kukuha ang kanilang alay. Malakas ang kutob kong nakita ni Karina kung sino ang pinuno ng aswang. Maaaring may nasaksihan siyang isang krimen at nagkataon na ang may gawa nun ay ang pinuno ng aswang na tiktik. Kung ganun po, paano po maaalala ni nanay ang mga nakita niya? Para malaman po namin kung sino ang pinuno ng aswang na tiktik. Maaalala lamang ni Karina ang lahat kapag nakaharap niya ang nawawalang aswang na tiktik. Ang totoo, kaya ako nandito ay dahil sa nawawala kong apo. Nag-aalala kong... Hindi na ituloy ng matanda ang sasabihin nito dahil nakita nito ang manok ni Castor. Nasa loob yun ng kwarto ni Lando. Bigla itong nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan ng kanyang manok. Hindi ito nagdalawang isip na buksan ang kulungan at binuhat ang tandang. Gaano nakatagal ang manok na ito sa inyo, Lando? Ha? Siguro po, mag-iisang linggo na po. Bakit po? Wala bang ibang nakakita sa kanya? Bakit, Tatay Ato? May problema ba sa manok ni Lando? Sa katunayan, nilaban po namin yan na maraming beses sa sabong at palagi po siyang nananalo. Talagang mananalo siya dahil kakaiba siya, Roman. Pagkasabi ni Lolo Ato ng bagay na yon, ay lumipad sa labas ang manok na tandang. Kaya naman, bumundol ang kaba sa dibdib ni Lando dahil talaga namang kakaiba si Castor. Hinayaan nilang umalis ang manok at mas pinagtuunan nila ng pansin ang tungkol kay Aling Karina. Katulad ng sinabi ni Lolo Ato, natulog ang matanda sa kanilang bahay para bantayan si Aling Karina. Kaya naman, nag-aalala naman si Lando habang hawak niya ang agimat na tari dahil hindi pa bumabalik si Castor. Naghihintay siya sa nakabukas na bintana at hindi na rin nila pinag-usapan ni Lolo Ato ang tungkol sa manok. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng gabi, habang hindi makatulog si Lando, bigla niyang narinig ang kaluskos sa kanyang bintana. Sinadya niyang buksan yon para sa pagbabalik ni Castor. Nagkunwari siyang tulog habang pinakikiramdaman ang galaw ng nilalang sa kanyang paligid. Hawak niya ang agimat na tari na bigla na lamang uminit nang pumasok ang kakaibang nilalang. Natitiyak niyang hindi yun isang manok. Subalit nang lumantad ito sa kanyang harapan sa tapat ng kulungan, nagbago ang itsura nito. Nawala rin ang pag-iinit ng kanyang agimat. Naging manok na si Castor ang nilalang na yon. Alam niyang ang yabag ng paa na pumasok sa loob ng kanyang silid
ay sa tao. Kaya imposibleng ang ganung bigat ng hakbang ay maging isang paa ng manok. Mabilis ang kanyang balikwas ng bangon at itinutok niya ang kanyang tari sa nilalang na nag-anyong manok. Nagulat din ito sa muli niyang pagbangon at mabilis na isinara ang nakabukas na bintana habang ang kanyang paningin ay hindi inaalis sa muka ni Castor. Sino ka? Alam ko nagpapanggap ka lang na manok. Hindi ako maaaring magkamali. Tao ang pumasok kanina sa silid ko. Hindi mapakali ang manok at pabalik-balik sa paglalakad. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Kaya naman, mas lalong itinutok ni Lando ang kanyang tari sa muka ng nilalang. Magsalita ka! Kung ayaw mong laslasin ko ang leg mo! Ikaw ba ang aswang na pumapatay sa mga sabungero? Magpakita ka! Inantad mo ang totoo mong anyo! Mula sa pagiging manok, ay kitang-kita ni Lando kung paanong unti-unting lumaki ang katawan ng manok. Ang pakpak ay naging isang malaking braso ng tao na may muscle. Ang tuka ay unti-unting lumiit hanggang sa maging bibig ng tao. Ngunit ang mga mata ay nanatiling mapupula habang ang braso ay tinubuan ng pakpak. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng manok. Naging isang aswang na tiktik. Napaatras sa pagakbang si Lando at hindi siya makapagsalita sa kanyang mga natuklasan, kasabay ng muling pag-iinit ng agimat. Patawarin mo ko, Lando. Hindi ako masamang aswang. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng tahimik, lalo na nang makilala kita. Hindi ko na hinangad na maging aswang ulit. Napamahal na ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, Lando. Huwag mo akong sasaktan. Paano hindi kita sasaktan, Castor? Isa kang aswang. Ikaw ba ang pumatay sa mga sabungero at naging dahilan ng pagkawala ni Mang Tasyo? Sabihin mo! Wala akong alam sa mga ibinibintang mo sa akin, Lando. Hindi ako may gawa nun. Maniwala ka. Habang nagsasalita, ay panayang dipa ng kamay ni Castor. Baka sa anyo nito ang labis na pag-aalala. Totoo ba ang sinasabi mo, Castor? Sabihin mo, totoo ba? Oo, Lando. Nandito ako para protektahan kayo laban sa pinuno ng aswang. Ayokong maging masama dahil gusto ko na ng tahimik na buhay. Kaya't nakikiusap ako. Ibaba mo ang agimat na tari. Kapag nasugatan ako kahit konti ng hawak mong agimat, mamamatay ako at masusunog. Ibinaba ni Lando ang hawak niyang agimat na tari at patuloy na naging alisto sa kilos ni Castor. Sa pagtiklop ng kamay nito ay biglang nagbago ang anyo nito. Naging isang tao na walang damit at makintabang katawan dahil sa malapot na likidong bumabalot sa balat nito. Sa wakas ay nakita ni Lando ang tunay na anyo ni Castor kapag nasa anyong tao ito. Hindi siya makapagsalita nang makilala ang lalaki. Ikaw? Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yung lalaking tumulong sa amin sa kakauyan. Ikaw yung nagligtas sa amin. Dahil hindi talaga ako masamang nilalang. Ang gusto ko lang ay maranasan ang buhay ng isang normal na tao. Lumapit si Lando sa kanyang aparador at kumuha ng damit para iabot kay Castor. Sa tingin niya ay edad 25 taong gulang na ito. Iniabot niya ang kanyang lumang damit para makapagbihis ito. Pagkatapos ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok sa loob ng kanyang kwarto si Lolo Ato, si Aling Karina at Mang Roman. Nakarinig daw ang mga ito ng ingay. Napayuko si Castor na tila nahihiya sa mga ito. Si Lolo Ato ang nakabawi sa pagkakabigla nang makilala ang lalaki. Sinasabi ko na nga ba't ikaw yan, Castor? Teka, sandali lang po, Tatay Ato. Bakit kapangalan niya yung manok ni Lando? Anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba nakikilala si Castor, Roman? Siya ang batang nakagat mo nung 10 taong gulang pa lamang siya. Mabuti na yung malaman ni Lando ang buong katotohanan na dati kang aswang na tiktik at ikaw ang kauna-unahang aswang na napagaling ko. Nang makita ko kayo na nagpagamot sa akin,
Nag-alala ko dahil sa palagay ko, maliban sa totoong nangyari kay Karina, natuntun ka na rin nila, Roman. Teka, sandali lang po ah. Pwede po ba daan-daan lang ang pagpapaliwanag? Naguguluhan po ako sa inyo eh. Tay, ano to? Anong ibig sabihin ito? Patawarin mo ko, anak. Matagal kong itinago sa iyo ang buong katotohanan. Dati akong aswang. Isang aswang na tiktik na pinagaling ni Tatay Ato. Sa kabila ng nagawa ko sa apo niya, ginamot niya pa rin ako. Wala akong alam na ang manok na nakuha natin ay si Castor pala. Ang batang nakagat ko noon. Nabiyag si Castor ng hayop na si Marvin para gawing alagad dahil nalaman niyang aswang ang apo ko. Inisip niyang kalahi niya ito, ngunit nakatakas si Castor dahil balak na niyang mabuhay ng tahimik. Si Castor ang makapangyarihang aswang na matagal na nilang hinahanap. Balak nilang gamitin ang apo ko para sa pag-aasik nila ng lagim. Mabuti na lamang at si Lando ang tumulong sa kanya. Kaya ba, Castor? May sugat ka nung una kitang nakita sa labas ng bahay? Iniligtas ko po si Aling Karina. Sa dahilan kung bakit ako nakatakas. Sinubukan kong itago ang pagiging aswang ko. Nalaman kong si Aling Karina ang gagawin nilang alay. Pero hindi ko po alam na asawa siya ng taong kumagat sa akin. Aaminin ko, galit na galit ako kay Mang Roman. Pero bigla ko nalang naramdaman na nawala na pala ang galit ko sa kanya. Dahil mabuti kang tao, Lando. Kung ganun pala, ay may utang na loob ako sa iyo na dapat kong pagbayaran. Iniligtas mo ang asawa ko, Castor. Patawarin mo ko sa nagawa ko sa'yo dati. Hindi ko yun sinasadya. Wala ako sa aking sarili. Ang nakapagtataka lang, paano napunta si nanay sa lugar na yun? Yun din ang gabing natagpuan siya ni Mang Tasyo na natutulog sa tabi ng kalsada. Dahil sa hipnotismo, nagkataon na nandun din si Castor. Kaya isinama niya sa pagtakas si Karina. Sa ngayon, ay hindi mo na yan mahalaga. Kailangan mabantayan natin si Karina. Sa pilitin nilang babawiin ang alay para sa kanilang ritual. Castor, saan ka pumupunta kapag umaalis ka? Hinahanap ko kung saan nila tinatago ang mga biyag. Hindi alam ng kapwa ko aswang na may kakayahan akong gumamit ng iba't ibang klaseng anyo ng hayop. Malakas ang kutob kong sa sabungan nila'y tinatago ang kanilang biyag at sabay-sabay napapatayin sa pagsapit ng pulang buwan sa gabi ng pag-aalay. Natigil ang pagsasalita ni Castor nang bigla itong hinawakan ni Aling Karina sa balikat. Naalala ni Lando ang sinabi ni Lolo Ato na maaalala lamang ni Aling Karina ang nakita nito kapag nagtama ang kanilang mga mata ng makapangyarihang aswang na tiktik. Napaatras ang kanyang ina at nanginginig dahil sa takot. Naalala nito kung paano raw nakipaglaban si Castor para iligtas siya. Nakita rin daw nito kung saan itinatago ang mga biyag at kung paanong pinagsasaluang kainin ng mga aswang. Sa mismong sabungan, meron daw lihim na kulungan. Doon daw itinatago ang mga nawawalang sabongero. Tama, naaalala ko na. Ang mga manok na nakalaban ko ay hindi ordinaryong mga manok, kundi mga aswang na nagpapanggap na manok. At yun ang dahilan kung bakit palagi silang nananalo. Dahil ginagamit ni Mang Marvin ang pagiging aswang ng kanyang alagad para manalo sa laban at magkamal ng limpak-limpak na salapi. Sinasabi ko na nga ba't duda ko sa kanila eh. Kung ganun, si Mang Marvin pala ang pinuno ng mga aswang. Matagal na pumagitna ang katahimikan bago sila nagplano na lusubin ng kuta ng mga aswang. Nagpaiwan sina Lolo Ato at Mang Roman para bantayan si Aling Karina. Ngunit paglabas nila ng kanilang bahay ay nakita nila si Mang Marvin. Kasama nito si Alex at ang iba pang mga tauhan nito. Ganon din ang mga lalaking una nang naghahanap sa nawawalang si Castor. Tignan mo ka naman ang pagkakataon. Nagsama-sama ang mga hadlang sa buhay ko. Mukhang nalaman na yata ninyo kung ano ang sikreto ko. Tumigil ka! Alam na namin na ikaw ang pinuno ng mga aswang!
Pero ako, ngayon ko lang nalaman na nasa harapan ko lang pala ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Sinasabi ko na nga ba't kakaiba ang manok na ginamit nyo? Wala namang masasaktan kung ibibigay nyo sa akin si Karina. Hayop ka! Wala kang makukuha kahit isa sa pamilya ko. Akala mo ba? Mabubuhay ka pa pagkatapos namin malaman na ikaw ang halimaw na pumapatay sa mga sabungero. Tay, pumasok na po kayo sa loob ng bahay. Harangan niyo po ang lahat na madadaanan nila. Kami na po ang bahala ni Castor dito. Mag-iingat kayo. Pati ka na, Apo, Castor. Gawin mo ang lahat para mailigtas ang pamilya ni Lando. Alam kong magagawa mo yun dahil mabuti kang nilalang. Mabilis na kumilos ang matanda, pati ang kanyang ama, para pumasok sa loob ng kanilang bahay. Bumaba sa hagdan sina Lando at Castor para harapin ang mga kalaban. Inihanda ng binata ang agimat na tari. Si Castor naman ay muling bumalik sa pagiging aswang na tiktik. Lumipad ito sa impapawid at mula sa itaas ay kitang-kita niya ang pakikipagpambuno nito sa mga aswang. Isa-isang bumagsak ang mga ito sa lupa. Kaya naman, dala ng galit, ay nagpalit na rin ng anyo sina Mang Marvin at Alex. Si Lando ang pinuntirya ng mga ito. Sinalubong naman ng binata ang kaibigan si Alex. Bawat wasiwas niya ng kanyang tari ay naiiwasan ito at nakakaganti ng kalmot sa kanyang likod. Bumagsak sa lupa si Lando. Ramdam na ramdam niya ang hapdi ng kanyang sugat. Tumayo siya at muling hinarap si Alex. Habang tumutulo ang malapot nitong laway, mapupula ang mga mata na panay ang pag-amba sa kanya ng mga kuko. Sa biglang pagtayo ni Lando, isinabay niya ang pagsaksak ng tari sa dibdib nito. Nandalaki ang mga mata ni Alex dahil sa labis na sakit. Nagkikisay ang katawan nitong bumagsak sa lupa. Nasunog ang buong katawan nito. Masakit yon para kay Lando dahil minsan niya nang naging kaibigan ito. Sumigaw ng malakas si Mang Marvin habang umiiyak. Galit na galit ito nang makitang napatay ni Lando ang anak. Bigla itong lumipad at dinagit sa balikat si Lando. Umangat ang kanyang paa sa lupa at inilipad sa impapawid. Walang kasing sakit ang naramdaman niyang pagbaon ng kuko nito sa kanyang kalamnan. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan sa takot na baka mahulog siya sa lupa. Nakita siya ni Castor. Lumipad ito papalapit sa kanila ni Mang Marvin. Lando! Humawak ka sa paa ko! Habang patuloy siyang inililipad ni Mang Marvin, ay lumapit sa kanya si Castor. Nahawakan niya ang paa nito. Sabay atake ni Mang Marvin kay Castor ng suntok sa mukha nito. Tinamaan si Castor, kaya't muntik makabitaw si Lando sa paa ni Castor. Hindi pa rin binibitiwan ni Mang Marvin ang balikat ni Lando. Kaya naman, ginamit niya ang tari at sinaksak niya ang paa nitong nakadagit sa kanyang balikat. Nasaktan ito, kaya't nabitiwan siya nito. Muntik siyang mahulog, mabuti na lamang at nakaalalay sa kanya si Castor. Bumagsak sila sa lupa, kasama si Mang Marvin. Bumaba rin ang ibang aswang para umatake. Sa pagtayo ni Lando, ay sinalubong niya ng tari ang papalapit na si Mang Marvin. 5 sunod na pagsaksak ang ginawa ni Lando sa mismong dibdib ng kalaban. Nagkikisay itong bumagsak sa lupa at kitang-kita ang pagkasunog ng katawan nito. Si Castor naman ay hinarap ang natitirang mga kalaban. Umikot ng mabilis si Castor sa ere at lumikha ito ng nakakasilaw na liwanag. Ibinuhos ni Castor ang buong lakas para mapatay ang mga kapwa nito aswang. Sa isang iglap ay naging abo ang mga kalaban. Nangihinang napaluhod sa lupa si Castor, kaya naman nilapitan ni Lando ang kaibigan at inilalayan niya itong tumayo. Itinabi niya ang agimat na tari sa kanyang bulsa bago pumasok sa loob ng kanilang bahay. Diyos ko! Ang apo ko! Napatay po niya ang mga alagad ni Mang Marvin. Nagkaroon siya ng liwanag at sa hindi malaman dahilan, nasunog po mga kalaban namin. Yun ang dahilan kung bakit siya kinukuha ng mga aswang na tiktik. Ang kakaiba niyang kapangyarihan ang gagamitin ng mga ito
para magasik ng kasamaan dito sa baryo. Pero paano po nangyari yon, Lolo? Bakit kakaiba po siya sa lahat? Dahil kahit kailan, hindi siya sumikim ng dugo ng tao. Ang paggawa niya ng kabutihan at pagtulong sa mga tao ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pambihirang kakayahan. Idagdag pa na siya ay kinagat ni Roman sa araw ng mga patay. Isa yung pambihirang kaugalian ng mga aswang para magkaroon ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Nangyari yun nang hindi sinasadya. Lolo, nararamdaman ko po na muli na akong babalik sa pagiging manok. Ang buong akala ko nun, talagang nakakaunawa lamang ako ng isip ng mga manok. Yung pala, totoong kinakausap mo, Castor. Totoo ka nagsasalita. Alam ni Castor na mabuti kang tao, Lando. Kaya nanatili siya sa inyo. Sa una ay nagalit ako dahil anak siya ni Mang Roman. Ngunit napamahal na sila sa akin. At nalaman ko na ganito pala ang buhay ng isang ordinaryong tao. Tatay Ato, hindi niyo ba matatanggal ang pagiging aswang ni Castor? Matatanggal ko naman, Roman, sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanya ng dugo mo na ginamitan ng agimat na tari. Bumalik na nga sa pagiging manok si Castor, habang si Aling Karin naman ay humawak sa manok. Ibinigay ni Lando ang tari kay Lolo Ato at inilahad ni Mang Roman ang palad nito sa matanda. Si Lolo Ato mismo ang humiwa sa kanyang kamay at bumulwak ang dugo mula sa sugat nito. Ipinainom ni Lando ang dugo ni Mang Roman kay Castor, ngunit wala siyang nakitang reaksyon sa katawan nito. Lolo Ato, Bakit ganun? Bakit hindi pa po siya bumabalik sa dati niyang anyo? dahil bukas lamang ng umaga ay epekto ang dugo. Kailangan muna niyang magpahinga sa loob ng kanyang kulungan dahil makakaramdam siya ng kakaibang gutom at maghanap ng dugo ng tao para inumin. Nakatikim siya ng dugo, kaya magkakaroon ng kakaibang pakiramdam ang katawan niya. Kaya ko naman labanan ng tukso ng dugo. Huwag niyo na akong ikulong. Lando, sa kwarto mo na lamang ako matutulog. Ay nako, pambihira, ayoko! Kailangan may kulong ka mamaya eh. Ako panlapain mo eh. Nakakatakot kaya. Yun naman kung makakalusot lang. O sige na, ikaw naman hindi ka na mabiro. Kanina ka pa kasing seryoso eh. Tila nawala ang kaba sa dibdib ni Lando nang marinig niya ang pagtawa ni Castor. Napuno ng tawanan ang loob ng bahay ni Mang Roman at Lando dahil sa pagbibiro na yon ni Castor. Kinabukasan ay naganap na ang pinapangarap ni Castor, ang tuluyang makalaya sa pagiging aswang. Yun ang kapalit ng pagpanig niya sa kabutihan at hindi tuluyang nagpadaig sa tawag ng kasamaan. Sama-sama silang nagpunta sa bahay ni Mang Marvin kasama si Aling Karina na siyang nakakaalam sa kinaroroonan ng lihim na kulungan sa sabungan. Kasama rin nila ang mga tanod, si Kapitan, pati na ang mga pamilyang naghahanap sa mga sabungero. Kaya nang matagpuan nila ang kinaroroonan ng mga biyag na puno ng iyakan ang buong sabungan. Mabuti na lamang at buhay pa ang mga ito. Si Mang Tasyo na may sugat sa braso ay sobrang nagpapasalamat sa kanila, lalong-lalo na kay Aling Karina. Bumalik sa dating katahimikan ang buong baryo at natigil ang pagsasabong. Walang nakakaalam sa totoong nangyari sa mag-amang Alex at Mang Marvin. Ganon din sa pagkatao ni Mang Roman at Castor. Ibinalita na lamang nila sa lahat na ang nakapatay sa mag-amang aswang na tiktik ay isang binatang sabungero, isang binatang may taglay na agimat ng tari. Muling bumalik ang maglolo sa baryo ng San Benito at paminsan-minsan ay dumadalaw ang mga ito sa kanilang bahay. Nagsasalo-salo sa pagkainan at masayang nagkwekwentuhan. Isang pangarap na natupad sa buhay ni Castor, ang magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya sa katauhan ng mga magulang ni Lando.
Tunay na ang paggawa ng mabuti sa iyong kapwa ay isang malakas na sandata laban sa tukso ng kasamaan. Panatilihing malapit sa Diyos upang ang buhay ay magkaroon ng katahimikan at kasiyahan.